Oh, eto na. Pag-usapan naman natin yung birada ni VP Sara Duterte, yung latest speech niya sa Dahig, doon sa event. Maghahabol sa amin dito, kami ang pinaka makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, bukas, meron kaming rally. Sabi niya, ano ang rally niyo? Sabi ko, lima mo ang isang mali sa paggawa pa ng isa pang mali. Diba? Correct. Tapos sabi niya, bakit? Meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming Pilipino sa buong mundo ang lagi-laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Dahil kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagkuha, pagdukot sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo, ay tama. Pag konti na lang tayo, ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. At dahil marami tayo, mali yung ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito, alam mo ma'am, may nakita ako isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner. Doon sa may train station. May dala-dala siyang sarili niyang speaker. At nagsasalita siya. Hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya. Mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Naisip ko, aabot din ng panahon na gano'n na rin ang gagawin ko. Kahit mag-isa ako. Nako. Magsasabi at magsasabi. Madam, hindi ka magiging mag-isa sa dami ng nagsisimpatya. Buong bansa nagsisimpatya dito sa ginawang pandurukot kay Pangulong Duterte. Kahit nga po yung, alam mo, kahit saan po ako magpunta, walang biro ito. Ito, kahit saan po ako magpunta. At, kunwari, medyo naaninag nilang si Banat ba yun, Ang unang tanong nila sa akin, Sir, kailan po ba uuwi si Tatay Digong? Kailan nyo po pa uuwiin? Kailan nyo makakauwi ka pa kaya siya? Sa loob-loob, gusto kong sagutin Kung ako lang, gusto ko bukas na sa uli ko na atid ko na dyan sa Pilipinas Pero sabi ko nga, wala akong Ibig sabihin, talagang napukaw ang pang-aabuso, pangkakawawa kay Pangulong Duterte. Mantakin mo, ilang taon na yung mama. Sasabihan, paparatangan mo ng kung ano, 80 na yung mama. Tapos sasabihan mo, ang daming nagawa. Alam mo ngayon, dito talaga sila nagkamali. Kasi, kita nila yung nangyayaring mga adik sa karsada ngayon. Isa lang ang nasasabi nila, sana si Duterte na lang. Kaya lang, anong ginawa kay Duterte? Ganun Anong ginawa? Kayo, alam niyo yan. Kayong may mga adik na kaibigan na ngayon namamayagpag na naman sila. Dati, nagtatago-tago sila. Ngayon, namamayagpag pa sila. Di ba? Ang dami na, kaliwat kanan na. Anong nangyayari? Di ba, naano ninyo sana si Duterte? Ba't ba ginano nila si Duterte? Di ba? Sabi ako sa ICC, mali ang ginawa ninyo at pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. It's a very Western-centric mindset. Nakita niyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking detainees, mga akusado? Saan sila lagi kumukuha ng mga tao na nililitis nila? Sa Africa. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon ang ginawa ng ICC. At ngayon, dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam ng administrasyon ni BBM na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs.
Lahat. Yan. Kaya nga may mga biro-biro kahit yung kay Magellan, kasalanan ni Duterte. Yung kay Ninoy, kasalanan din ni Duterte. Lahat ng namatay, isisi nyo kay Duterte. Yan, pati nga yung buto di ba? Hindi, pati yung sasabong, sinisisi nga yung kay Duterte. Ang buto. War on drugs. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Naku, grabe naman yan, madam. Bakit naman love triangle lang ho? Marami na naman masasaktan dyan. Marami na naman masasaktan dyan. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Diba? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. At anong ginawa nila? Doon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya. Dahil sinungaling. Nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Nag-imbestiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni dating Justice Secretary Laila De Lima. May dala-dala pa siyang bungo noon. Kung maalala niyo, di ba? May dala siyang buto. Tapos, buto pala ata ng baka yon kasi lechona ng baka yung Lalo. diba? Nag-imbestiga na sila 2012. O, nagbukas na ko noon ng inquiry 2024. Hanggang ngayon, wala silang ebidensya. Pero hinawakan pa rin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ito na lang yung kaso namin. Hindi namin mahuli si Netanyahu Hindi namin mahuli si Putin. Panghawakan namin ito si Duterte kahit na wala kaming ebidensya. Sinasabi na namin, sobrang tagal niyo na siyang pinanghahawakan, dinidetain sa pre-trial stage. Diba? Sobrang tagal na. Ibigay niyo yung... Hoy! Sandali! Pag nagsasalita si BP Sara Duterte, wag na kayo nagsisigaw-sigaw dyan. Hindi namin maintindihan. Buti na lang na ayos ko yung audio nito. Pwede ba pag nagsasalita si BP Sara Duterte, ganun lang muna. Relax lang, relax. Huwag masyadong mainit ang let her talk. Alam mo, mahirap yan. Yung nag-i-speech ka, tapos may nasigaw. Ano to, sinihan? Pinangungunahan yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Relax lang ha, relax lang. Interim release. Kasi sa inyo naman na provision yan Interim release, nandyan nakasulat. Correct. Pero anong sabi nila? Ay hindi pwede dahil ang gagawin niya ay tatakbo siya. A flight risk daw. Nako? Paano naging flight risk yan? Nahirapan na nga yan umakyat ng magalakad-lakad. Paano mo itakbo yan? Na pag sinabi mong, tara na, pack up na, nandyan na sila, huhulihin tayo, hindi nga siya makalakad ng maayos. At saka wala siyang ibang gustong puntuhan kundi umuwi sa Davao City. Sinasabi niya, yung mga supporters, totoo, matanda na siya. Pero yung mga supporters niya, tinitreaten nila ang mga witnesses, mga prosecutor, ang ICC. Wala ngang witnesses, sinong ititreaten? Kaya nga. Mawalan sila ng budget. Ang sinasabi nila, ay, madami siyang
baril, madami siyang pera. Ngayon nga, binibenta na nga yung bahay niya kasi duda ko, kailangan ni Hanilet ng pera. Ha? Diba? Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, hindi ako mapapagod Ako din. sa paulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Yes. Dahil meron ng bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC, gagawin namin. Ibigay niya sa amin si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kukontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso. Takot sila. Mayroon gumagapang. Kasi wala Ano? na silang Ano yan? Ay! Ano yan? kaso. Pag na-dismiss ang kaso ni Duterte. Ano pa bang silbi ng contribution ng mga member states sa ICC? Tama. Walang kaso. Wala nang Wala na silang trabaho. magko-contribute. Eh di wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan na patakbuhin na kulungan eh. Wala na silang allowance. Wala naman kayong kailangan ng mga assistant, mga prosecutor dahil wala namang kaso na eh. Tama. So bakit ba kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay Budget. sa ICC? Pakulong si Marcos. At ilan na ba ang umalis sa ICC? Pilipinas. Umalis na. Mm. Sino yung isa? Hungary. Umalis na. Amerika. Dahil nagising na. Amerika. Nagsanction. Alam na nila na Hindi ko po baka sabihin nyo. Natatawa lang ako dun sa mga naririnig kong boses na side comment. Nakakatuwa eh, no? Kung ako inabot ko na yung mikropono. O ikaw na. Ikaw na nga lang magsalita. Biro lang mga kababayan. Kayo naman, no? Sama naman ang ugali nyo. wala ito. Gusto lang nila ipilit ang kanilang paniniwala sa global order. Kahit kayo-kayo lang yan mga Pilipino, sasali kami. Makikialam kami. Kahit bansa nyo yan, hindi namin bansa yan, makikialam kami. At sa pilit nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, gumagawa na sila nag-iimbento na sila ng witnesses, nag-iimbento na sila ng Kaso. nakita nyo ba yung investigation sa House of Representatives? Grabe. Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Royina Garma, yung pulis na babae. Paano nila ginawa? Diba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo. May kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Grabe, Saan no? ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala na. Diba? Nga. Kasi yun ang kapalit. Magsalita ka na magsalita. Kasi kailangan namin ng witness. Dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Hindi lang yan si Royina Garma. Meron pang isa dyan. Na pinipilit nila na magsalita. Sabi nila, i-threaten daw yung witnesses. Ang tagal na alam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Ang tagal na Las Cañas nagsasalita.
Kahit isang beses, may ginawa ba siya kay Matubato? Ang tagal na ni Matubato nagsasalita. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila yung gusto nila. At naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nagrarally tayo ng nagrarally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Ano bang pwede nating gawin? Madami sa inyo ang dual citizens na. Yes. Diba? Yes. Madami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98 siguro percent ay tiga Europe. Yeah. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo. Bigyan nyo kami ng accounting sa binibigay namin sa ICC. Bakit tayo nagko-contribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila? Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Nagpapagamit sila sa mga bansa. Ginagawa nilang exchange gift. Ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Nagawang business. Yan ang pwede nating gawin. Pilitin ninyo ang mga gobyerno ninyo magtanong. Bakit kayo nagko-contribute sa ICC? Bakit kayo nagko-contribute sa isang institusyon na ang ginagawa ay isang injustice sa aming kababayan? Yun. Alam mo, mapakaganda na itong sinabi ni VP Sara Duterte. Dito mo malalaman talaga kung sino yung tunay na supporter. Malaki ang ginagawang kontribusyon ng mga OFW, mga migrant workers at mga dual citizen na mga kababayan natin. Yung pag-iingay ninyo sa ibang bansa, malaking bagay po yun. Hindi ko po minamaliit yun. Pero tama po si VP Sara Duterte. If you really want more, di ba? Write your government. Sulatan ninyo. Write to your government na sabihin ninyo na why itong ginawa ng ICC ay hindi tama. Itong ginawa ng ICC sa presidente namin na pumasok sa pamumulitika ay hindi tama. Ngayon, napapatunayan na wala silang mga ebidensya, wala silang mga maipakitang witness, tinutuloy pa rin nila. This is injustice to a good president, former president. So, sulatan ninyo. Sabihin ninyo, kasi kayo naman po ay citizen, 'di ba, ng bansa, na kung saan man kayong bansa na supposedly ay ang bumubuhay naman po sa ICC ay yung ano ho yan hindi naman po yan bansa na merong tax revenue. Hindi, yan ho ay sinusuportahan lamang ng mga bansa. So, kung yung mga bansang sumusuporta sa kanila ay susulatan ninyo dahil kayo ay citizen ng bansa na yon, magtataka sila. Magtataka sila bakit ganito ang response ng mga Pilipino na supposedly, di ba? Supposedly, dapat itinatakwil ng mga Pilipino si Duterte kung talagang may masamang ginawa si Duterte. Pero bakit hindi siya tinatakwil? Bakit hindi siya pinipersecute ng mga tawag dito, inuusig ng mga Pilipino? Ang umuusig lang yung gobyerno. Ibig sabihin, ipaliwanag nyo na ito'y politika lamang. Diba? Ipaliwanag ninyo na politika lang ang ginagawa ng ating gobyerno kaya pinadala dyan sa ICC. Dapat ang ICC hindi pumayag na sumausaw sa politika ng Pilipinas. At maari nyo yang sabihin sa mga gobyernong kinabibilangan ninyo kung saan bansa man kayo. Ganyan dapat ang paulit-ulit natin na tanong.
Ganyan din ang paulit-ulit natin na sasabihin sa ICC. Huwag nyo na ipagpilitan ang mali ninyo. Tanggapin nyo na lang na unang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit nag-imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita nyo, wala kayong mga ebidensya. Hanggang doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay War on drugs. war on drugs. Para lang mapatuloy nila ang kanilang narrative o kanilang istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang kalabasan, 43 murder cases. 43 murder cases, Ng mga kriminal. pero sa sabi, crimes against humanity. Pero ang namatay, mga kriminal. At hindi pa nga tayo sigurado. Abutan nyo nga ng mikropono si ate. Sayang, ganda ng mga sinasabi niya eh. Abutan nyo ng mikropono. Pag talaga ako nakapagsalita dyan sa dahig, tapos may marinig akong ganyan, na tatawagin ko talaga, Madam, ang ganda ng mga sinasabi mo. Gusto ko yan, pakinggan nga natin yan. Joke lang po. Kung yung 43 na yon ay totoo ngang namatay. Diba? Kasi merong isa, ang sabi niya, diba? Uy, Pero maganda yan, at least may notes ka kahit wala kang binabasa. Kasi sinasabi niya na yung mga dapat mo sabihin, di ba? Oh, hindi, okay yan. bakit yung picture ng tatay ko na hindi naman pinatay Nandun. sa war on drugs, Na isama. wala namang kinalaman sa droga, ay nandyan sa mga biktima. Meron pang OFW doon. Kasi sila lang Nag-iimbento na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon ng ICC. Yes ma'am, papunta na po tayo doon. Ang Oo, yan na. estado ng ating bayan. Ano ang nararamdaman natin? Hopelessness, Yan ang totoo. frustration, Yan. Oh. anger. Dahil tayo ay bumoto para sa Pilipinas. Nabodol po kami, ma'am. Anong nangyari? At least aminado si Madam. No, at least aminado si Ma'am. Sabi niya, nabodol po kami. At least aminado. Yung iba, galit-galitan pa. Nabudol na nga, galit-galitan pa. Tapos sasabihin pang ang double agent, yung mga hindi nabudol. Utanginang yan. Hindi totoo, di ba? Sasabihin pang yung mga hindi nabudol ang double agent. Pero sila, nangampanya kay Marcos, tinawag na mga mangkanor si Pangulong Duterte. Pero sila, ang lakas na loob sabihin na double agent kayo. Double agent ka. Sila nga yung umalis eh. Nagpabalik-baliktaran eh. Tama, mali? Walang naibigay kahit isa. Wala tayong nakikitang pagbabago. Kayong lahat, masasabi nyo yan. Kasi pag uwi nyo sa airport pa lang, nakakabuisit na, Nakakangaway di ba? pa naman yung kamay ko. Huwag mo pa Irritado akong ka sabihan na na sa ayusin yung airport camera. pa lang. Kasi ngawit na yung Kasi kamay alam ko nyo, po. kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos, malinis, Tama. organized. Napakadaling lumabas. Walang rekutitas na check-check. Diba? Correct. Madam BP, next time ha, abutan nyo ng mikropono. Kasi naman yung organizer dyan, pakiabutan ng mikropono yung mga nangunguna. Sila na lang pagsalitain nyo. Hindi ka natatakot na nakawin yung laman ng mga pasalubong mo. Correct.
Mga animal. Animal. Paglabas mo sa airport, naku, Ako ni Katipay. bago ang lahat, magdasal tayo dahil pangit ang panahon sa Pilipinas. At marami ang umiinda ngayon ng landslide at pagbaha. Ipunin ang tubig. Ipunin daw ang tubig, ma'am. Sabi ni BBM, magamit sa pagtuyo. Ipunin daw ang tubig. Yes, ma'am. Magagamit ang tubig sa tagtuyo. Yes, ma'am. Ipunin daw ang ulan. Ipunin. Ipunin ang ulan. Ilagay sa pagdi, ma'am. Ilagay sa pagdi. Idea ng bangag talaga. Gamitin Correct. na yung No? tubig sa ulan, ma'am. Grabe Ilagay kita sa to. balde. Diba? Ano ito? Grabe ka bugo. Gamitin sa tagtuyo. Asa ng 5,500 control projects? So, pati siya. Hindi ko alam kung paano naging presidente yan ng Pilipinas. Pati si Alvin, no? Ay, hoy, wag na kayo nagagalit kay Alvin at gumagalaw-galaw daw yung camera. Nahirap na nga siyang hawakan, eh, kayo talaga. Wag ganun. Yung mga nagre-reklamo sa live ni Alvin, mayaya naman kahirap na hirap na nga siya kumawak ng camera, tas pambira kayo, oo. Ayan tuloy, napakomment si BP Sara Duterte. Paano naging presidente yon? Ipunin daw ang Yan, tubig. Yes, ma'am. magagamit ang tubig sa tagtuyo. Yes, ma'am. Ipunin daw ang ulan. Ipunin. Ipunin ang ulan. Ilagay sa pagdi, ma'am. Ilagay sa pagdi. Idea ng bangag talaga. Gamitin Correct. na yung tubig No? sa ulan, ma'am. Grabe Ilagay kita sa to. balde. Diba? Ano ito? Grabe ka bugo. Gamitin sa tagtuyo. Asa ng 5,500 control projects? A control project! Ang ganda ng social yung pagkabanggit ni Alvin doon. Control project! Pak! Hindi ko alam kung paano naging presidente yan ng Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Ano ba gagawin natin, mga Ano na? Paano na? Hindi, alam mo, tama si Madam dito. Hindi niya maintindihan paano naging presidente ng Pilipinas yan. Madam, alam mo kung paano? Joke lang, Madam, ha? Ako nang sasagot kung paano naging presidente ng Pilipinas yan. Kagagawa niyo yan, Madam. Bero lang, bero ko lang kayo kasi nag-Yoni team. Hindi, alam mo, totoo naman eh. Kung hindi naman kinampanya ni BP Sara to, hindi mananalo to. Hindi nga nanalo sa vice pre. Isipin nyo mga kababayan, ha. Tumakbong vice president ito. Ang kalaban, hindi kilala. Si Robredo, hindi kilala si Robredo eh. Natalo pa. Sa tingin nyo kung tumakbong presidente ito nang wala si BP Sara Duterte, mananalo to? Walang boboto dito. Kaya talagang si Vice President ang nagdahilan kung ba't nanalo to, Madam. Ako na magsabi sa inyo. Dahil in-endorse the movie. O yan, no, nag-sorry tuloy siya. Bigla niya naisip, ay, ako pala may dahilan. Kaya magkalala, Madam, suportado ka ng buong bansa kahit nabudol mo kami. Ay, hindi, sila lahat. Sila pala. Hindi kasi alam mo, ganun talaga. May mga pagkakataon na nabubudol, di ba? Nagkataon lang, isa sa mga nabudol doon, si BP Sara Duterte. Ayan yun na, kayo naman. Huwag yun nang masyadong dinidikdik yan. Hindi naman namin dinidikdik, Madam. Ikaw lang nagpaalala. Love namin yan si BP Sara Duterte ng Banateros. No. Ma'am Inday! Bodol Israel, ma'am! Bodol Israel! Oo. Ako? Ma'am, ikaw dapat Oo, yun, ma'am. ma'am! Alam ko yun. Madami nagsasabi sa akin yan. Sa Pilipinas, ma'am, kahit saan ako umikot, yan ang sinasabi nila dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Kasalanan mo, ma'am! Pero dahil sa'yo, aangat ang Pilipinas. Ma'am! Akala ko kasi. Akala, ma'am! Ma'am, maraming namatay sa maling akala! Akala ko kasi. Maraming namatay sa akala, ma'am! Maraming namatay, ma'am! Maraming Akala ko Ay! kasi. Huwag nyo na sisihin si Madam. Kayo talaga. Sinisi talaga si Madam, eh, no?
Masyado nyo naman sinisisi. Wag naman ganon. Kayo